Alright, so good morning mga idol. Sa sideline muna tayo ngayon mga idol. Bali kahapon bumiyahe tayo kay Lalamog. So kumuha lang ako ng breakfast sa Buhay production naman tayo ulit ngayon mga idol. Alright, so kahapon mga idol bumiyahe tayo kay Lalamove. Ito yung masakit mga idol. Kasi nakatatlong booking tayo mga idol. So ayan, tatlong booking. Bali, sobrang tumal talaga mga idol. Tapos ang baba ng rate. Tapos yung na-diesel natin mga idol, ito yung masakit. Naka 2.7 mahigit tayo kahapon mga idol. Pero yung diesel natin, ito. Yung mga idol Aray, 1.9. Ang sakit niyan mga idol, 1.9. Tapos 2.7 lang yung income mo. Tapos 1.9 yung diesel mga idol. So halos wala ka na talaga kikitain ngayon mga idol. So hindi ko alam kung ano yung magandang gawin nito ngayon mga idol. Kaya ginagawa ko, nagsa-sideline ako mga idol. Dahil hindi talaga kaya yung rate nila lamog ngayon mga idol. So swerte na lang talaga pag may mga customer kami na nag-additional mga idol yung nakakaintindi. Sa pagdating mo ba lang tatanungin ka, kuya kumikita pa ba kayo, kamusta naman yung biyahe, ganyan, ang mahal ng diesel ngayon. So siyempre honest tayo mga idol, wala talaga kikitain kasi ang mahal ng diesel. So 1 litro ngayon mga idol 120, tapos yung rate mo yung baba. So may nakuha kami booking kahapon mga idol, galing Paranaque papuntang Nasugbo. So alam niyo naman kung gaano kalayo Nasugbo mga idol. Akyat ka ng Tagaytay. So pag akyatin, matik, malaki consume ng diesel. So binagalan ko lang naman yung takbo ko para kahit papaano hindi gaano malaki consume ng diesel, pero wala pa rin umabot pa rin tayo ng 1.9 mga idol kasi wala tayo nakuha booking galing Nasugbo papuntang pabalik mga idol, no. So ginawa namin, umakyat kami ng Tagaytay para may makuha kami booking mga idol. Kasi wala talaga pumapasok na booking doon sa Nasugbo. May mga pumapasok naman na booking, kaya lang Kalatagan pa. So ang layo ng Kalatagan galing Nasugbo mga idol. So sayang din yung diesel. Tapos yung rate is hindi naman gano'ng kalakihan. So kahit mababa lang sana, basta may makuha kami paakyat, okay na sa akin yun. Kaya lang wala talaga. So ginawa namin, umakyat kami ng Tagaytay. So awa ng Diyos, may nakuha kami booking Tagaytay pababa ng Santa Rosa. Ay, nantok pa ako mga idol. So pasensya na kasi maga pa ako umalis kanina. So pagbaba namin ng Santa Rosa mga idol, may nakuha kami ulit papuntang San Pedro. So sobrang baba talaga mga idol. Sipin mo yung rate ng Paranaque na Nasugbo mga idol is 1.9. 1.981. Tapos yung layo nun mga idol galing Paranaque is nasa 95 kilometers mga idol. So ilang litrong diesel yung makakain mo nun. So depende pa sa bigat ng pangarga mo yung mga idol So yung pangarga namin medyo may kabigatan din kasi mga gamit sa bahay. Plus may mga pinakarga pa na halaman sa bato. Kaya ang bigat. Tapos pagdating namin ng Tagaytay, after namin baba doon sa Nasugbo, may nakuha kami, magaan lang naman. So medyo okay yung rate niya kasi nasa 700 plus sa mga idol, malapit lang. Pagbaba mo lang galing Tagaytay, Nubali. So paglagpas mo lang ng Nubali, dyan lang sa bandang Bilair mga idol. So pag drop namin dyan, may nakuha naman kami sa Wilcon, unahan ng Bilair papuntang San Pedro. Yun yung mababa mga idol. Marami siyang pangarga mga idol mga gamit sa bahay, plywood, inodoro, pintura, basta marami mga idol. Nasa 559 lang. Ay. Tapos binawasan pa nila Lalamove 20%, aray ko. So yung nalinis natin dun is nasa 400 plus. So konti na lang, tapos mabawasan mo ng diesel. So ilang kilometro din galing Santa Rosa papuntang Pasita. So kakain din siguro ng mga 1 litro yung diesel. So nag-express ako, siyempre para mabilis kasi traffic Tapos nagpa-diesel kami dun sa may
San Pedro kagabi mga idol. Yung nakita naming diesel na pinakamura sa mga hindi kilalang gasoline station. Siyempre kayo hindi mo kailangan magpa-diesel dun sa mga kilalang gasoline station. Siyempre dun tayo maghanap tayo ng pinakamura para makatipid tayo. So yung nakita ko is yung sa GSC ba yun? Yan sa San Pedro. So 108 lang yung diesel nila per liter. So in-expect ko mga idol, mga nasa 1.5 lang madi-diesel namin. Tapos nagulat ako, 1.9 yung na-full tank namin kagabi ni boss. At sa bus natawa na lang din. Kasi yung income namin is wala na talaga, wala na tira, kunti na lang talaga mga idol. So kawawa talaga ngayon mga idol. So hindi ko alam kung ano plano ng gobyerno dito mga idol, kasi yung excise tax hindi pa rin pinipirma ni President Marcos. So wala pa rin plano magbaba ng diesel yan, baka magtataas pa yan. Tapos ang sabi naman ng palasyo is wala pa na tayo sa oil crisis ngayon mga idol. Hindi ko alam kung nag-iisip ba talaga itong mga nakaupo sa gobyerno mga idol. So kawawa talaga yung mga Pilipino ngayon. Daig pa yung pandemic nito mga idol. Buti pa ng pandemic kahit pa paano kumikita-kita kami ng mas okay. Pero ngayon talagang walang yung gobyerno. Hindi ko alam kung ano yung action nila dito para makatulong sa mga Pilipino. Kasi hindi lang naman mga tulad namin Delivery NBS. So halos lahat talaga apektado dito. Kahit yung mga private na sasakyan, siyempre nagko-consume din sila ng gasolina at saka diesel. Tapos yung bibigyan ng gobyerno is mga TNBS lang, na tricycle driver, bus driver, jeepney driver. So paano naman yung mga private? 'Di ba? Kasi kumukonsume din sila ng mahal na diesel. So sa mga mayayaman din nila ramdam yun, pero yung mga sakto lang yung kita is ramdam na ramdam yung hirap ng ganitong sitwasyon mga idol. Tapos ang mahal pa ng bilihin So sana magawa ng paraan to ng mga nakaupo ngayon mga idol. Tapos may naririnig pa akong balita, magde-declare pa ata ng state of emergency si Marcos. So yun lang mga idol. So good luck na lang sa atin. So kailangan talaga natin ngayon magtipid at mag-ipon. So, yan lang mga idol. Maraming salamat. So, ingat tayong lahat. God bless.